Hello, hello, hello! For today's kwento ay katatapos lang namin dumalo sa Sunday worship service. Ito nga si Zoe na pinapakain muna ng Marie habang si Roy naman ay bumili ng aming buko juice. Dito na kami sa Filmida para mananghali at ang bata naman ay kisarap ng tulog kahit na mainit ang panahon. Naabutan ko si Tito Erwin na gumagawa ng kinilaw na isdang aroyo. Aroyo? Aroyo na? Kinilaw. Kinilaw. Lulutuin sa suka, ano po? Paano pong preparation yan? Pagkalin yung putput, ilamin yung wala. Ilang oras pong ano yun, bababa rin sa suka? 30 minutes? 30 minutes, okay na po. Kilawing aroyo. Kinilaw na aroyo ni Tito Erwin. Si Ronald at Junar naman ay gumagawa ng dinaing na isdang aroyo. Napakadami nilang nahuhuli sapagkat napakababaw ng ilog. Isang lapag nga lang ng lambat sa ilog ay makakakuha na ng isang batsyang aroyo. Sakto lang ang mga laki ng isda para sa pagdadaing. Si RJ at Gerald naman ay gumagawa ng kitang habang nanonood si Abby at tamang relax naman din si Jonard. Yan. Yan, no? Parang mafia. Yan ba yung mga taga niya? Yan yung mga taga niya. Kitang ang tawag pa dyan, kitang. Kitong-kitong. Ilang taga lahat yan? Daan. Yan yung tali yan. Daan, ano? 200 mahigit. Ay, ibig sabihin talagang magastos din talaga. Ito nga palang gagamitin nila mamaya sa paglaot. Floater ang tawag nila dito. Sakto lang ito sa 2 tao. Binitan ako ng daing ng Timerlin. Sa halagang 50 pesos ay mayroon ako isang roll bag na daing. Sarap ito sa suka. Yummy! Nag-outreach na nga muna kami sa Sitio Mapurak at pagkawin ng kadmang, naabutan ko si ading ko na naglilinis ng isda para sa ulam namin sa hapunan. Biyahe muna kami ulit ng Filmida para hatid ang ginawa namin yelo dito sa bahay. Backrider muna ako. Nag-relax sapagkat maghapon na din ako nagmamaneho ng tricycle. Napapaisip tuloy ako na kahit hindi din ang sakripisyo ng mga tricycle driver, ngalay sa pagpiga ng clutch, pagligo ng manobela, at pagkontrol sa silinyador. Sakto lang ang pagbalik ko sa Filmida at masasaksihan ko ang pagbabalik ng mga nagkitang. Ito nga abangan natin yung mga nagkitang. Kung ano ba mahuli. Ayun sila dun, may kalayuan pa. Habang wala pa sila, ay tinignan ko muna isang screen na may lamang isdang aroyo. Dami. Ang daming aroyo. Wow. Ang dami, ang lalaki. Ang dami, ang lalaki. Tamang tambay muna dito sa tabing dagat at ang refreshing ng sunset, ang kalma ng alon ng dagat at ang lamig ng simoy ng hangin. Magdidilim na nga nang nakabalik ang mga nagkitang. Unang dumating nga si Sam. Daong na dito yung mga nagkitang-kitang at nakaabang na po yung mga tutulong na maghila. Ano po? Titignan natin guys kung ano ang kanilang mga nahuli. Ay, ayun. Ayun, ang lalaki din. Anong tawag sa mga isda na yan? Agos mo ka. Sumunod na dumating naman ay sila RJ at Gerald naman. Pangalawang lumaot. Anong oras sila lumaot? Alas 2? O, anong oras na? Alas 6 na. 4 na oras din. Ayun na sila. Ay, bali na nakuha. Ayan.
Akin nyo! Ay, may ano? Ay, mga ano din. Ay, parehas lang din sila ng hawuna. Aho po! Dilidil di. Ibog. Sabi saan ba? Parehas lang din sila ng huli ng isa. Lalaki din. Hindi madali ang magkitang sapagkat hindi mo alam ang pwedeng mangyari sa laot. Andyan yung walang kakagat sa pain mo at yung mahihilo ka sa galaw ng tubig. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking mini vlogs. Huwag po niyong skip ang ads at yan po muna ang kwento natin. Please like, share, and follow my page. I love you all po. Thank you!